Kapag sinabing pamilya, ano ang naiisip mo? Isang ama, isang ina at mga anak na magkakasama sa isang tahanan? Pero paano kung hindi ganito ang itsura ng isang pamilya? Masasabi ba nating kulang na agad ang pagmamahal dito? Ito ang isa sa mahalagang tanong na binubuksan ng nobelang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa ni Luwalhati Bautista. Sa araling ito, susuriin natin ang mahahalagang tauhan, pangyayari, banghay at tunggalian sa nobela. Aalamin din natin ang mensahe at mahalagang kaisipan nito. Susuriin ang mga pangyayari batay sa konteksto ng panahon at lipunan. At iuugnay ang mga ito sa ating sariling pananaw at sa kasalukuyang lipunan. Ang mga tauhan at ang kanilang papel sa lipunan. Una, si Lea Bustamante, ina ni na Ogie at Maya, nagtatrabaho sa isang organisasyong nagtatanggol sa karapatang pantao. Sa lipunan, larawan ng makabagong babae at ina na may sariling paninindigan, trabaho at pagpapasya. Ang sumunod ay si Ogie, ang panganay na anak ni Lea kay Rafi. Dumaraan sa pagbabago at naghahangad ng higit na kalayaan. Sa lipunan, larawan ng kabataang natututong pumili at managot sa sariling desisyon. Ang sumunod ay si Maya, ang bunsong anak ni Lea kay Ding. Masayahin, prangka at mapagtanong. Sa lipunan, larawan ng batang tumitingin sa pamilya nang walang paghusga sa anyo nito. Nariyan din si Rafi, ang ama ni Ogie at dating karelasyon ni Lea. May sarili na ring asawa at pamilya. Sa lipunan, ipinapakita ang pananagutan ng isang ama sa anak kahit hiwalay na ang mga magulang. At si Ding, ama ni Maya at dating karelasyon ni Lea. Kalaunan ay nagkaroon din ng sariling pamilya. Sa lipunan, ipinakikita ang komplikadong realidad ng relasyon, paghihiwalay at pagiging magulang. Si Lea Bustamante ay isang ina na may dalawang anak, sina Ogie at Maya. Magkapatid ang dalawa, ngunit magkaiba sila ng ama. Si Lea Bustamante ay isang ina na nagtatrabaho at nagpapalaki ng anak, sina Ogie at Maya. Magkaiba ang kanilang ama, si Rafi ang ama ni Ogie, habang si Ding naman ang ama ni Maya. Hindi man karaniwan ang anyo ng kanilang pamilya, sinisikap ni Lea na palakihin ng maayos ang kanyang mga anak. Nagsimula ang nobela sa pagtatapos ni Maya sa kinder. Bago ang graduation, nagkaroon ng patimpalak para sa Miss Kinder 83. Kabilang si Maya sa mga kalahok. Ayaw ni Lea na lagyan siya ng lipstick at kolorete dahil para sa kanya, hindi panlabas na anyo ang sukatan ng isang bata. Gayunpaman, nanalo si Maya bilang Miss Kinder at nagtapos din bilang third honors. Nagkaroon ng munting salo-salo sa bahay ni na Lea pagkatapos ng graduation. Dumating si Pilar at inalok si Lea na isali pa si Maya sa isang contest. Ngunit tumanggi si Lea dahil ayaw niyang masanay ang anak sa mga patimpalak na nakatuon lamang sa panlabas na anyo. Ang pamilyang kinalakihan ni Maya. Masayahin at prangka si Maya. Minsan, habang nakikipaglaro sa ibang bata, ikinuwento niya ang tungkol sa kanilang pamilya. May kuya siyang si Ogie, ngunit magkaiba sila ng ama. Para kay Maya, wala namang kakaiba rito. Iyon ang pamilyang kanyang kinalakihan. Habang nasa trabaho si Lea, laking gulat niya nang dumating si Rafi, ang tatay ni Ogie. Nasa Manila umano ito at nais niyang makita ang anak nila. Dito rin nalaman ni Lea na may bago ng asawa si Rafi at nagdadalang tao ito. Tutol man si Ding, nanindigan si Lea na may karapatan si Ogie na makasama ang kanyang ama. Masayang nagkita sina Ogie at Rafi, kasama si Maya at Lea. Nagpunta sila sa isang karnabal. Nais ni Rafi na mas makasama pa ang kanyang anak, kaya tumira muna si Ogie sa kanya ng isang buwan. Pinayagan ito ni Lea kahit mahirap para sa kanyang mapalayo ang anak. Pagkaraan ng isang buwan, bumalik din si Ogie sa bahay ng kanyang ina. Hinatid ni Rafi si Ogie kay Lea. Masaya si Lea sa pagbabalik ni Ogie, ngunit napansin niyang may pagbabago sa ugali ng anak. Habang lumalaki si Ogie, mas nagiging malaya rin ito sa kanyang kilos at pagpapasya. Naging panibagong hamon ito kay Lea bilang ina.
Ang unang araw ni Maya sa grade 1. Pumasok na si Maya sa grade 1 at sinamahan siya ni Leia sa paaralan. Nagkaroon doon ng pagpupulong para sa mga magulang. Nainis na si Leia sa mahabang programa at nagsalita upang sabihing huwag sayangin ang oras ng mga magulang. Dahil sa nangyari sa pagpupulong, hindi naging maganda ang unang pagkikita ni Leia at Mrs. Zalamea, ang prinsipal. Ipinaunawa ng mga guro kay Leia na hindi sapat ang magbayad lamang para sa mga gawaing pampaaralan. Kailangan din ng mga anak ang oras at presensya ng kanilang magulang. Bukod sa pagiging ina, nagtatrabaho si Leia sa isang organisasyong nagtatanggol sa karapatang pantao. Mahalaga sa kanya ang trabaho dahil naniniwala siyang kailangang ipaglaban ang karapatan ng bawat tao. Dito, makikita na ang kanyang buhay ay hindi lamang umiikot sa tahanan. Ang kalagayan ng lipunan. Kasabay ng mga pangyayari sa pamilya ni Leia ang magulong kalagayan ng bansa. Nabalitaan niya ang pagkamatay ni Ninoy Aquino at ang pagdami ng mga mamamayang nagpoprotesta. Nagbago ang ugnayan ni Leia at Mrs. Zalamea. Sa paglipas ng panahon, mas nakilala ni Leia at Mrs. Zalamea ang isa't isa. Nakita ng prinsipal ang paninindigan ni Leia habang mas nauunawaan naman ni Leia ang kahalagahan ng pakikilahok sa buhay paaralan ng mga anak. Mula sa hindi magandang simula, naging magkaibigan sila. Ang suliranin ni Ogie. Habang lumalaki si Ogie, nagsimula rin siyang magkaroon ng sariling problema. Nalaman ni Leia na hindi na pala regular na pumapasok sa paaralan ang kanyang anak. Sa halip, naglalaro ito ng bilyar kasama ang mga kaibigan. Lubos na nag-alala at nagalit si Leia, kaya nauwi ito sa matinding pagtatalo ng mag-ina. Ipinahayag naman ni Ogie ang kanyang saloobin. Tila malaya ang kanyang ina na gumawa ng sariling desisyon, samantalang sila bilang mga anak ay mahigpit itong pinagsasabihan. Dito, inilalantad ng nobela ang isang mahalagang tanong. Hanggang saan dapat pangunahan ng magulang ang buhay ng kanyang anak? At kung nais naman ng anak ng kalayaan, handa rin ba siyang panagutan ang kanyang mga desisyon? Sa trabaho, malapit kay Leia ang katrabaho niyang si Johnny Deo Gracias na kasama niya sa pagtatanggol sa karapatang pantao. Isang araw, habang nasa trabaho si Leia, naiwan ang mga bata sa bahay at naaksidente. Nagkaroon ng mga gasgas si Maya, samantalang mas malubha ang sinapit ni Ogie kaya kinailangang dalhin sa ospital. Agad na pinuntahan ni Leia ang kanyang mga anak. Dumating si Rafi at Ding matapos ang aksidente at kapwa nagalit kay Leia. Sinisi nila ang pagiging abala niya sa trabaho at kinuwestiyon ang kanyang pag-aalaga sa mga bata. Nasaktan si Leia dahil pakiramdam niya sa kanya lamang ibinabagsak ang responsibilidad bilang magulang. Dahil sa sama ng loob, matapos ang pagtatalo, tinawagan ni Leia si Johnny. Niyaya niya itong manood ng sine upang pansamantalang makalayo sa kanyang mga problema. Sa panahong ito, lalong naging malapit ang dalawa. Kalaunan ay nagkasakit si Leia at kinailangang maospital. Dinalaw siya ni Ogie at Maya at naghanda pa sila ng pagkain para sa kanilang ina. Habang lumalalim ang kanilang pagiging malapit, inalok ni Johnny si Leia na magkaroon sila ng relasyon. Noong una ay tumanggi si Leia, ngunit kalaunan ay pumayag din siya. Pagkalabas ni Leia sa ospital, hinarap siya ng asawa ni Johnny at sinampal. Dito rin nalaman ni Leia na nakulong si Johnny dahil sa kasong tinukoy sa akda bilang PDA. Pagsapit ng Pasko at Bagong Taon, hindi umuwi si Ding sa bahay ni Leia. Nang bumalik siya, sinabi niyang mayroon na siyang ibang asawa. Sinabi rin ni Ding na nais niyang isama si Maya sa bago niyang buhay. Dahil dito, kinailangang harapin ni Leia ang posibilidad na mapunta si Maya sa kanyang ama. May plano rin si Rafi para kay Ogie. Nais niyang isama ang anak sa Amerika upang doon manirahan kasama niya. Matapos pag-isipan ang kanilang mga pagpipilian, nagpasya sina Ogie at Maya. Hindi sila sumama sa kanilang ama. Pinili nilang manatili kay Leia. Sa huling bahagi ng kwento, nagtapos si Ogie sa elementarya. Dumalo si Leia sa graduation ng anak at nagbigay ng mensahe tungkol sa pagiging magulang at pagpapalaki ng mga anak. Para kay Leia, ang mahalaga ay magabayan ang mga bata upang lumaking disente at makatao at matutong gumawa ng sariling pasya. Suriin natin ang banghay at tunggalian.
Kung pagbabatayan ang mahalagang pangyayari, malinaw na hindi iisang suliranin ang kinaharap ni Leia. Mula sa pagpapalaki kina Oji at Maya, pagbabalik ni Raffi, problema ni Oji hanggang sa posibilidad na mapalayo sa kanya ang mga anak, patuloy na sinusubok ang kanyang pagkatao bilang ina at babae. Makikita rito ang tatlong tunggalian. Una, tao laban sa tao. Sa hindi pagkakaunawaan ni Leia sa kanyang mga anak at mga lalaking naging bahagi ng kanyang buhay. Pangalawa, tao laban sa lipunan sa pagharap niya sa mga pamantayan at paghusga sa kanyang pagiging babae at ina. At pangatlo, tao laban sa sarili sa kanyang takot, sakit, pag-aalinlangan at mga desisyong kailangang gawin. Ang akda at ang lipunan. Dito natin makikita kung bakit higit pa sa kwento ng isang pamilya ang nobela. Sa lipunang may matibay na paniniwala tungkol sa kung ano ang dapat na anyo ng pamilya at papel ng babae, inilagay ni Luwalhati Bautista sa sentro ang isang tauhang hindi madaling ikahon sa nakasanayang pamantayan. Si Leia ay nagtatrabaho, may sariling paninindigan, gumagawa ng sariling desisyon, at nagpapalaki ng dalawang anak sa magkaibang ama. Sa pamamagitan niya, inilalantad ng nobela ang mga usapin tungkol sa kababaihan, pagiging ina, pamilya, kalayaan, pananagutan at paghusga ng lipunan. Ngunit hindi rin inilalarawan si Leia bilang perpektong ina. Siya ay nagagalit, nasasaktan at nagkakamali dahil hindi ipinakikita ng nobela kung paano maging perpektong magulang, kundi kung gaano kahirap maging tao habang sinusubukang maging mabuting magulang. Sa kabuuan, ipinakikita ng bata-bata paano ka ginawa na maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo ang pamilya. Ang anak ay maaaring mahalin, gabayan, turuan at pagsabihan, ngunit habang lumalaki siya, kailangan ding kilalanin ang kanyang sariling isip at pagkatao. Kasabay nito, ang kalayaan ay hindi nangangahulugang maaari nating gawin ang anumang gusto natin. Ang tunay na kalayaan ay may kasamang pananagutan. At ipinakikita rin ng nobela na ang babae ay hindi lamang ina o asawa. Isa rin siyang individual na may sariling pangarap, sariling prinsipyo, sariling karapatan, pagkakamali at pagpapasya. Iugnay natin sa kasalukuyan. Hanggang ngayon, hindi lahat ng pamilya ay pasok sa nakasanayang larawan ng ama, ina at mga anak na magkakasama sa iisang tahanan. Kaya ang tanong ng nobela, ang anyo ba ng pamilya ang pinakamahalaga o ang pagmamahal, paggabay, paggalang at pananagutan ng mga taong bumubuo rito? At bilang mga anak, hanggang saan ang kalayaan nating pumili at handa rin ba tayong panagutan ang ating mga desisyon? Walang simpleng sagot ang nobela sa mga tanong na ito. Sa halip, hinahamon tayo nitong mag-isip at bumuo ng sariling pananaw. Sa huli, marahil hindi literal na sagot sa tanong na paano ka ginawa ang pinakamahalagang matutuhan natin. Mas mahalagang itanong kung paano hinuhubog ang isang bata habang siya ay lumalaki, sa pagmamahal, sa paggabay, sa kalayaan o sa mga pagkakamali. Dahil ang pagpapalaki ng isang bata ay hindi lamang tungkol sa kung paano siya isinilang. Tungkol din ito sa kung paano siya tinutulungang maging isang taong marunong mag-isip, magmahal, pumili at managot sa kanyang mga desisyon.